Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Maria. Ang istorya ay tungkol sa kanyang tatay Atan at lolo Juan. Taong 1963, Santa Catalina. Nang panahong ito ay kakatapos pa lang ng elementarya ni Atan. Araw ng bakasyon. Nakagiliwan niyang mamasyal kasama ang mga kasing edad na kaibigan malapit sa isang lugar na kung tawagin ay Walog. Isa itong anyong lupa na napapaligiran ng mataas na bundok at ang gitna may maliit na lawa. Malinaw at malinis ang tubig. Masarap maligo kaya ito ang nagustuhan ni Atan tuwing walang klase. Maliban pa dyan, marami kasing ibon doon sa lugar. Kung hindi naliligo, gumagawa ng patibong ang batang ito. Kahit pa man napapabalita na may naninirahang elemento at isang beses sa isang taon may namamatay doon sa lugar. Kinukuha di umano ang kaluluwa bilang alay. Sa katunayan, nasaksihan pa mismo ni Atan ang kaganapan. Ayon sa kwento, isang pangkat ng kabataan ang kasabay nilang pumunta doon sa lugar. Isa sa mga bata ang paulit-ulit na sumisigaw habang naliligo. Hinayaan lang nila dahil mababaw lang ang tubig at hanggang dibdib lang. Ngunit lumipas ang ilang oras, hindi na bumalik pa ang bata sa gilid. Nakita nilang nagpalutang-lutang ito doon sa lugar at wala ng buhay. Ang ipinagtataka ng mga residente, butas ang tagiliran ng bata at wala ng dugo ang katawan. Yung mga kaibigan ni Atan ay natakot at hindi na bumalik pa. Ngunit si Atan ay hindi nagpadala sa nasaksihan. Hindi niya alintana kahit maraming mamatay. Maging ang payo ng mga magulang niya ay hindi sinusunod. Patuloy lang siya sa pagpunta doon sa lugar kahit mag-isa. Hanggang sa dumating ang isang araw. Habang papauwi galing sa Walog, napadaan siya sa bahay ng isang matanda malapit doon sa lugar. Tawagin na lang natin ang matandang ito bilang Tandang Berto. Oy, bata ka! Ikaw siguro yung nakita ko nagtatampisaw sa tubig. Halika nga dito at may sasabihin ako sa iyo. Wika ni Tandang Berto. Nako, eto na naman. Papayuhan na naman ako siguro nito. Ano po ba yon, Tandang Berto? Wika ni Atan habang papalapit sa matanda. Dong, kanina naroon ako sa malapit. May nakita ako, Dong. Engkanto yun. Nakatitig sa'yo at nakangiti pa. Nako ka. Pagpapaliwanag ng matanda at dagdag pa niya. Ilang beses niya nang nakita ang elemento. Tuwing tanghaling tapat at sigurado siyang ito ang kumukuha ng mga tao doon sa lugar. Kumunot ang mukha ni Atan. Ngumiwi ang bibig at sinabing tinatakot lang daw siya ng matandang iyon. Sige po, aalis na po ako. Doon mo na lang po sa ibang bata sabihin kasi hindi naman po ako naniniwala sa mga ganyan. Wika ni Atan. Mabilis siyang naglakad patungo sa kalsada. Pagkarating niya malapit sa bahay, nakita niya ang Nanay Elisa na nasa bakuran. Nakapamewang, nakatitig ng masama sa kanya at may hawak na walis tingting. Ikaw talagang bata ka. Nawala ka na lang bigla. Hindi ka man lang nagpaalam. Siguradong doon ka na naman nang galing ano. Hindi mo talaga alintana na may namatay na doon sa lugar. Bungad ng kanyang Nanay Elisa, pinagpapalo si Atan ng walis. Kumaripas naman ng takbo si Atan at kagad na pumasok ng bahay. Napangiti pa ito at tila hindi nasaktan sa palo. Pagsapit ng gabi, kinausap si Atan ng kanyang tatay Juan. Nga pala, ang tatay ni Atan ay merong kaalaman sa mga kakaibang bagay. Manggagamot kasi ang lola ni Atan
at napagkalooban si Tatay Juan ng medalyon na gawa sa kahoy ng sinukuan. Ngunit lingid ito sa kaalaman ng mga kakilala. Tahimik na tao lang kasi si Tatay Juan at napakabuti. Tan anak, ayokong maging irresponsable sa'yo. Lagi na lang akong nakukutya ng mga kapitbahay na pinapabayaan lang daw kita. Makinig ka anak. Hindi naman sa may kaalaman ako sa mga ganyang bagay. Pero bilang ama mo, sumunod ka sa akin. Ayoko nang marinig o makita na nagpupunta ka pa doon sa Walog. Alam mo ba, dati din akong katulad mo. Lagi akong nagpupunta doon. Kaso nga lang, mula nung kamuntikan na akong mamatay, hindi na ako bumalik. Hanggang tuhod lang ang tubig doon anak. Pero may humila sa akin at naging lagpas tao na. Nakita ng dalawang mga mata ko yung elemento anak. Maraming lugar na pwede mong pagpasyalan. Gusto mo, doon ka na lang malapit sa dagat. Basta wag na sa Walog. Wika ng kanyang tatay. Hindi naman na nagsalita pa si Atan. Nakayuko lang ito habang pinaglalaruan ang daliri sa paa. Lumipas ang ilang araw. Hindi na nagpunta si Atan doon sa lugar. Ngunit, sadyang napakakate ng paa ng batang ito. Kasalukuyang wala ang nanay at tatay niya. Gawa ng sabay itong umalis patungo sa bayawan at gabi na babalik. Kasagsagan ng malakas na ulan ng sandaling ito. Naisip ni Atan na mas malalim ang tubig doon sa Walog. Magaling kasing lumangoy si Atan kaya't gusto niya ang mas malalim. Napadaan ang kaibigan ni Atan na naliligo sa ulan, kaya't inaya niya itong magpunta doon sa Walog. Subalit ayaw magpunta doon ng batang kaibigan, kaya naman mag-isa lang si Atan na nagpunta doon sa lugar. Pagkarating niya sa lawa, nakita ng bata na mataas ang tubig, subalit madumi ito at halos kulay itim. Kahit pa man ganon ang postura ng tubig, naging masaya si Atan dahil makakaligo naman siya sa lugar. Lumusong kaagad ang bata, paulit-ulit na lumangoy at pabalik-balik sa bawat dulo. Hanggang sa bigla siyang napagod, humiga sa putik at tumingin sa kalangitan. Di naman ng bata ang ulan na pumapatak sa kanyang muka at manipis na katawan. Hanggang sa bigla na lang dumilim at nakita ni Atan na may aninong dumungaw. Napabalikwas ang bata at mabilis na gumapang patungo sa damuhan. Tinignan niya kung ano ang dumungaw. Subalit, anino lang ito mula sa malaking puno ng mangga. Inisip ni Atan na guni-guni lang ang lahat. Muli siyang nagtago at tumawid sa kabilang bahagi na may makapal at masukal na kawayanan ang pwesto. Hindi na sumampa si Atan sa gilid dahil baka matinik siya sa kawayan. Nagpalutang-lutang ang bata hanggang sa napansin niyang may gumagapang na pagong sa ilalim ng kawayan. Pinagmasdan niya itong maigi. Natawa ang bata kaya't pinisikan niya ito ng tubig at nagtago ang pagong sa sarili niyang katawan. Bigla namang napakunot ang mukha ni Atan. Paano ba naman kasi? Yung bahay ng pagong ay nag-iiba ang kulay. Nagiging dilaw, berde at lila. Hindi niya inalis ang tingin. Inantay niyang muling lumabas ng tahanan ang pagong subalit hindi na ito gumagalaw. Ilang sandali pa ay marahang gumilid ang bata. Maingat na hinawi ang mga sanga ng kawayan hanggang sa tuluyan na siyang makasampa sa gilid. Nilapitan niya ang pagong, dinampot at sinilip ang butas. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil wala namang laman at bahay lang ito ng pagong. Teka, paanong nangyari yun? Nakita ko pa to gumagapang kanina eh. Wika ni Atan sa sarili habang kinakamot ang ulo. Ilang sandali pa, nakarinig ang bata ng mahinang pagtawa. Yung bang umieko sa buong paligid at galing ito sa kanyang likuran. Kinabahan si Atan ng sandaling ito. Marahang iginilid ang kanyang mga mata
kasabay ng pag-ikot ng kanyang katawan. Halos sumabog ang ulo ng binata. Nakakita siya ng tao na kulay abo at halong itim ang balat. Yung muka ay patulis, may berdeng mga mata, kulot ang buhok, matulis ang tenga at may matangos na ilong. Walang damit pang itaas, may kung anong palamuti sa bahag. Napakatangkad ng elemento na ito. Hindi nakagalaw si Atan. Nakadilat lang ang mga mata at nanginginig ang kanyang labi. Inisip niya na totoo na may nakatira doon sa lugar. Iiyak na sana si Atan. Ngunit bumubuka ang bibig ng nilalang. Nakakaliw kang tao ka. Gusto mo ba yan? Ibibigay ko yan sa'yo. Mabait ka naman at hindi kami nagagambala. Sa halip ay natutuwa kami kapag nandito ka. Minsan ka nang pinaglaruan. Subalit, hindi mo naman kami pinapansin. Hindi ka natatakot. Wika ng elemento at bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Atan dahil biglang naging maamo ang mukha ng nilalang sa kanyang harapan. Ano po? Sino po ba kayo? Engkanto ba yung naririnig ko? Tama po ba? Mautal-utal na wika ng bata. Natutuwa talaga ako sa iyo. Ang pangalan ng lugar na to ay Walog. Yun na ang hukbo namin. Nagkataong kapareho ng pangalan ng lugar na to. Isa kaming uri ng mga engkanto. Pero tamawo, madalas ang itawag sa amin ng mga tao. Sige ba, nagugustuhan mo ba yung bagay na hawak mo? Wika ng tamawo. Ayoko po, baka kunin niyo po yung buhay ko eh. Tugon ni Atan. Kunin. Hindi kami namiminsala ng mga tao. Mabuti ang pakikipag-ugnayan namin sa kanila. Ito ba yung mga balitang may namamatay sa lugar? Kami ang napagbibintangan. Pero isang katulad nyo din ang may sala. Taong halimaw. Kung gusto mong malaman kung sino ang pumapatay, tanggapin mo ang bagay na yan. Magbibigay sa'yo ng kakaibang katangian. Mag-iingat ka. Pagpapaliwanag ng nilalang at bigla na lang itong naglaho sa kanyang harapan. Kita sa mga ni Atan ang pagluha. Nagbuntong hininga sabay hawak sa magkabilang tuhod. Hindi niya lubos akalain na nangyari sa kanya ito. Inakala niyang kukunin siya ngunit hindi. Hindi totoo na ang engkanto ang kumukuha. Sa halip, tao lang din ang may gawa nito na may kakaibang katangian. Nang oras na ito ay humupa na ang ulan. Dinala niya sa tahanan ang bahay ng pagungo. Ay, kamusta ka? Nakita kitang nakikipag-uusap sa kanya. Ano na? Babalik ka pa ba? Wika ni Tandang Berto nang mapadaan siya sa tahanan nito. Hindi kumibo si Atan. Nakatulala lang ito at kita ang pamumutla ng muka habang naglalakad. Pagkarating ni Atan sa kanilang tahanan, hindi niya inaasahan na naroon na pala ang kanyang mga magulang. Takang-taka ang dalawa kung bakit balisa ang bata. Tinanong nila kung ano ang dahilan ngunit hindi ito nagsasalita. Hanggang sa napansin ni Tatay Juan ang hawak na bagay ni Atan. Nakakunot ang mukha nito. Hinawakan ang kamay ng bata at sinabing saan nakuha ang bagay na iyon. Dito na nagsalita si Atan at sinabing doon sa Walog, bigay sa kanya ng isang tamawo. Imbes na magalit ang kanyang tatay, nanlaki ang mga mata nito at kita sa mukha ang pagkamangha. Sumaglit ng tingin ng tatay ni Juan sa nanay Elisa at nakita niyang naroon na ito nag-aasikaso sa kusina. Bigay sa'yo. Teka, paanong pinagkalooban ka ng Bertod? Tanong ni Tatay Juan. Po, ano pong Bertod, Tay? Bakit hindi po kayo galit sa akin?
Dapat pinalo niyo po ako, di ba? Tugon ni Atan. Anak, naramdaman ko ang karga na dala mo. Ano bang nangyari? Bakit ka ba nagpunta dun? Di ba sabi ko wag na? Pero hindi bale. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Ipaliwanag mo kung anong nangyari doon sa walog. Mungkahi ng kanyang tatay. Ipinaliwanag naman ni Atan ang mga naganap. Pinaliwanag niya na hindi ang mga tamawo ang kumukuha ng tao, kung hindi kapwa-tao din mismo na may kakaibang katangian. Halimaw na tao daw po tay yung may kagagawan. Yun po yung sabi eh. Pagpapaliwanag ni Atan, napatingin naman sa isang banda si Tatay Juan. Naisip na totoo nga ang sinasabi ng bata. Maaaring isang aswang ang may kagagawan ng lahat ng kamatayan at ginagamit lang ang lugar upang hindi mapaghinalaan. Laganap kasi ang aswang sa panahong ito. Kilala ito ni Tatay Juan, ngunit hindi naman daw nanggagambala. Sinabihan niya si Atan na ingatan ang bagay na ibinigay dahil siguradong maaari itong kunin sa kanya ng iba pang elemento. Ipinaliwanag niya din kung ano ang bisa nito. Malakas na pangdepensa sa kahit anong klima, makakatagal sa tubig, mabisang pangontra sa aswang, at maswerte sa buhay. Kaya naman hindi nagalit si Tatay Juan dahil sa mga katangiang nakuha ng kanyang anak. Magmula ng araw na yon, tinuruan na ni Tatay Juan si Atan sa kanyang kaalaman. Pinayuhan niya rin si Atan na huwag magyayabang, manatiling mabuti, at kung maaari, huwag ipaalam sa iba ang nakuha niyang bagay. Magkakaroon kasi ng interes ang sino mang makaalam at maaari pang kunin sa kanya. Kaya naman sa tuwing umaalis si Tatay Juan, sinasama niya si Atan upang siya ang paghinalaang may gamit imbis na ang bata. Isang araw, umugong na naman ang balita na may namatay doon sa walog. Nag-alala si Tatay Juan dahil wala pa sa bahay si Atan. Mabilis siyang nagpunta sa lugar. Maraming tao ang nakikiusisa. Nakita ni Tatay Juan si Atan na nakatungtong sa isang puno ng mangga. Pinagmamasdan ang buong kapaligiran. Ay naku, itong batang to. Hoy! Ikaw talaga pinag-aalala mo ko. Bumaba ka nga dyan! Wika ni Tatay Juan. Pagkababa ni Atan, nagulat si Tatay Juan dahil napakaseryoso ng mukha ni Atan. Tinanong niya kung ano ang dahilan. Tay, isa po sa mga taong nandito sa walog yung pumatay sa bata. Wika ni Atan at tinignan ni Tatay Juan ang paligid. Subalit normal naman ang itsura ng mga tao. Hindi din pumipitik ang medalyon niyang sinukuan. Ngunit, naisip niyang mas malakas ang pandama ni Atan. May tinitig ng isang lalaki ang bata. Sinuri ito ni Tatay Juan hanggang sa nakilala niya. Walang iba kung hindi ang anak ng aswang na si Mang Dario. Naglakad ang bata patungo kay Mang Dario. Pinigilan siya ng kanyang tatay, subalit hindi nakinig si Atan. Sumunod na lang si Tatay Juan hanggang sa makalapit ang bata at dito sumimple ng tabi kay Mang Dario. Hanggang sa biglang nagsalita si Atan na parang isang binata na. Kuya, ikaw yung pumatay no? Tandaan mo, sisingilin ka din sa mga ginawa mo. Wika ni Atan. Hindi alam noon ni Tatay Juan kung bakit napakalakas ng kuryosidad ng bata. Habang si Mang Dario naman, animoy nataranta. Hindi kumibo at mabilis na naglakad paalis ng lugar. Tay, patayin natin yung taong yan. Patayin natin yan. Wika ni Atan. Kumunot naman ang mukha ni Tatay Juan at tinapik sa balikat si Atan. Hinaan mo yung boses mo, anak. Baka may makarinig sa'yo. Alam kong lumakas na ang pakiramdam mo at tumapang ka dahil sa bertud na mula sa pagong. Pero baka naman iba ang salarin
Dahil kung siya, malabang hindi na yan nagpunta dito sa Walog. Wika ni Tatay Juan. Basta siya po yun, Tay. Palagi ko po siyang nakikita kapag nandito kami sa Walog. Kung hindi po natin pipigilan yung taong yun, siguradong maraming tao pa'y madadamay. Wika ni Atan. Napailing na lang si Tatay Juan. Muli niyang tinapik ang bata at nagudyat ng tango na ang ibig sabihin ay umuwi na sila sa tahanan. Pagkarating nila sa bahay ay hindi mapakali si Atan. Animoy baliw na pabalik-balik sa loob at labas ng bahay. Gabi na ng sandaling ito. O anak, parang balisa ka, ano bang problema? Tanong ni Nanay Elisa. Subalit ang sumabat ay si Tatay Juan. Ayan, nagdadabog kasi. Gustong gumala, hindi ko naman pinayagan. Wika ni Tatay Juan. Matapos nun ay sinabihan niya ang bata na huminahon. Naiintindihan niya naman ang sitwasyon, ngunit napakahirap ng iniisip ni Atan. Tay, gusto ko pong magiganti. Yung batang namatay noon, naging kaibigan ko yun kahit papano. Wika ni Atan. Sabi ko na nga ba, dapat hindi ko nalang pinaalam sa'yo yung lahat. Alam mo bang ganyan din ako dati? Gustong gusto ko ang tumugis ng mga masasamang elemento. Kaso pinayuan ako ng lolo mo na huminahon at manatiling kalmado. Wala kasi tayong ebidensya. Hanggang pakiramdam lang ang pwede nating gawin. Pagpapaliwanag ni Tatay Juan. Hindi naman na nagsalita pa ang bata. Umupo na lang ito at dumungaw doon sa bintana. Habang si Tatay Juan naman nagtungo sa kusina at ilang sandali lang ay nag-aya ng maghapunan. Kinabukasan ng hapon, nagtungo si Atan sa kanyang kaibigan. Ito ay upang magpagawa ng trumpo. Gabi na nang matapos ang pinapagawang laruan. Habang naglalakad pa uwi, binaybay ni Atan ang daanan na napakasukal. May mga damo na lagpas sa tao. Hindi takot si Atan sa dilim dahil maliban sa dala niyang gamit, likas sa batang ito ang katapangan. Hanggang sa napansin niyang may nakaharang sa daanan, parang malaking bato. Nagtataka ang bata dahil wala naman ito kanina. Lumapit ng lumapit si Atan hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong maitim na tao na nakadapa sa lupa. Nanlilisik ang mga mata, hinihingal, at kitang-kita niya ang napakatulis ng ipin. Gumagapang ito sa kanya at nakakakilabot ang itsura. Nakausli pa itaas ang dalawang sigo, nakatuwad habang gumagapang. Magpasaganon pa man ay hindi nasindak at natinag ang batang ito. Umatras siya ng bagya, tumingin sa buong paligid at naghanap ng maibabato doon sa nilalang. Ilang sandali pa, napatid ang kanyang binti dahilan para matumba. Nakita niyang mabilis ang paggapang ng nilalang at dinaganan siya nito. Pakialamero kang bata ka. Dapat ikaw na lang yung pinatay ko noon. Wika ng aswang. Kinalmot niya ang mukha ni Atan. Subalit nanlaki ang mga mata ng aswang nang mawala ang ulo ni Atan. Nabitawan niya si Atan dahil maging ang mga kamay at paa nito ay nawala rin. Habang si Atan naman ay nagtataka kung bakit natakot ang aswang. Pagkatingin niya sa kanyang paa at kamay, nanlaki ang kanyang mga mata dahil unti-unti itong tumutubo. Ilang sandali pa, biglang nakarinig si Atan ng boses. Ito ang kanyang Tatay Juan. Tumatakbo ito patungo sa likuran ng aswang, kasabay ng hataw ng itak. Tinamaan ang aswang at halos humiwalay ang ulo nito sa katawan at mabilis na binawian ng buhay ang elemento. Matapos nun ay tinulungan siya ng Tatay Juan upang makatayo. Umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Wika ni Tatay Juan.
Hindi naman na nagsalita pa si Atan at kaagad na itong kumaripas ng takbo. Nagtataka noon ang bata kung ano ang gagawin ng kanyang ama. Pagkarating sa tahanan ng kanyang tatay, pansin niyang basa ito ng tubig. Tinanong ni Atan kung ano ang dahilan. Nilagay ko sa lawa upang isipin ng mga tao na namatay siya doon sa walog. Naglagay din ako ng orasyon para hindi na siya bumalik sa anyong tao. Nga pala, mabuti at nakaligtas ka. Ano bang nangyari? Pinuntahan mo ba yung bahay niya? Naku kang bata ka. Wika ni Tatay Juan. Sinabi naman ni Atan na hindi niya pinuntahan. Humarang lang ito sa kanyang harapan at bigla siyang sinunggaban. Tay, nagtataka nga po ako kasi kinalmot po ako sa muka tapos hindi naman ako tinamaan. Nakita ko po yung mga kamay at paa ko na parang pumasok po sa katawan ko. Wika ni Atan. Pinaliwanag naman ni Tatay Juan ang buong lakas ng bisa ng bertud ng pagong o mas kilala bilang mutya ng pagong. Kung ano ang katangian ng isang pagong, ganun din ang magiging lakas niya. Napagtanto ni Atan na totoo ang sinasabi ng kanyang tatay dahil para siyang pagong na kayang itago ang katawan. Kinabukasan, umalingaw-ngaw kaagad ang balitang may namatay na naman sa walog at katulad ng inaasahan, aswang ang nakita nilang anyo. Sumingit naman si Tatay Juan at sinabi niyang baka ito ang may kagagawan ng kamatayan ng mga tao doon sa lugar. Siguro, tinugis ito ng kung sinong biyasa. Ang aswang ang pumapatay sa lugar na to at hindi mga engkanto. Wika ni Tatay Juan sa mga tao at yon ang lumaganap na balita. Simula ng araw na yon, wala nang namatay pa sa lawa at kahit araw-araw pang maligo ang mga bata, wala nang sakunang nagaganap. Ngunit sa mga nakakaalam ng tunay na dahilan, nanatiling selyado ang kwento. Walang nakaalam ng tungkol sa katangian ni Atan na meron siyang tinatagong lakas na mutya ng pagong.